baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Mga mabisa at natural na gamot sa ubo, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukod sa mga gamot na mabibili sa botika para maibsan ang ubo, marami ring natural home remedies na pwede mong subukan.
Ayon sa Healthline, mabisa ang pag-inom ng honey. Maglagay lamang ng 2 kutsarang honey sa isang baso ng herbal tea o maligamgam na tubig na may lemon. Maliban pa rito, makatutulong din ang peppermint leaves. Ang menthol properties nito ay may kayahang maibsan ang sakit ng lalamunan. Pangatlo, mabisa rin ang pagmumumog o gargle ng tubig na may asin. Pang-apat, naariyan din syempre ang traditional cough remedy na luya o ginger. At syempre, huwag kalimutang uminom ng maraming tubig upang maibsan ang dryness o pagkatuyo ng inyong lalamunan na siyang karaniwang dahilan ng pag-ubo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright.
Isang mainit na hapon, Pilipinas. Ay, init. Kailangan ng mainit na kape. Init plus init. Yes. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, 23 ng buwan ng Abril. Sa ating mga headlines, sa panibagong round ng oil price rollback, inaasahan sa susunod na linggo, inaasang bababa ng 10 piso kada litro ng diesel. Pwede na. Pwede na lang. Department of Justice officials paalis na patungong Czech Republic para tutukan ang pagbabalik sa Pilipinas ni dating Congressman Zaldico. Precautionary hold departure order laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Hawak na ng Bureau of Immigration. Alegasyong hearsay o haka-haka ang alegasyong koneksyon ng mga Duterte sa drug dealer na si Sammy Uy, binaliwala ni dating Senator Trillanes. Naudlot na biyahe ni Vice President Sara Duterte. Tinawag na Malacanang na world tour. Ibinigyan na Travel Authority hindi last minute ayon sa Malacanang. UP Diliman student at isang community journalist kabilang sa mga napatay na hinihinalang NPA sa Negros Occidental. Mga aktivistang estudyante ng University of Santo Tomas pinadidisiplina ni Defense Secretary Gibo Teodoro ng bastusin ang mga taga-Philippine Air Force. O nga naman. 15 lalawigan dumaranas ngayon ng drought o tagtuyot. 32 iba pa nasa dry spell category ayon sa Pag-asa. Birth certificate, mandatory ng requirement sa mga kakandidato sa eleksyon ayon sa COMELEC. Aba, bago yan MMDA gagamit na ng AI CCTV cameras para magbantay sa hindi tamang pagtatapon ng basura sa Metro Manila. Gusto ko yung Lokoy. Siyempre, gusto na nila dyan. Nagano pa rin tigay dugdug yun. Kung saan sa nagtatapon. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, napipinto na naman ang panibagong oil price rollback sa susunod na linggo. Good news yan. Pero ang posibleng rollback ay hindi kasing laki na nakalipas na rollback. Na halos sa 25 piso ang naging tapyas sa bawat litro ng diesel. Batay sa unang 3 araw ng trading ngayong linggo, nananatiling pababa ang halaga ng petroleum products sa world market. Mula April 20 hanggang 22 ay tinatayang ang pagbaba ay ang mga sumusunod. Eto na mga kuya, sa diesel inaasang bababa ng 10 piso kada litro. Sa gasolina, piso? Piso per liter at kerosene naman ay 10 pesos and 90 centavos. Pero maaari pang magbago ang nasabing figures o madagdagan pa ang fuel rollback. Depende naman sa magiging resulta ng trading sa huling 2 araw ngayong linggo. Magpapang-abot na lakay ulit yung presyo ng diesel at gasolina. Samantala, nagsagawa ang Pilipinas at Malaysia ng hybrid high-level bilateral discussion para palakasin ang energy security sa gitna ng giyera sa gitnang silangan. Nagpalitan ng impormasyon at pananaw ang mga opisyal ng Department of Energy at Malaysia Ministry of Economy and Ministry of Foreign Affairs. Tinalakay sa dialogo ang epekto ng digmaan kabilang ang pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kasabay nito, nilinaw ng DOE na binili sa ilalim ng commercial transaction sa Vital Asia Pte Limited ang diesel shipment noong Abril 21 at hindi government-to-government procurement arrangement. Pinagtibay ng dalawang bansa ang commitment sa papapanatili ng matibay na bilateral ties at patuloy na koordinasyon sa ilalim ng ASEAN Energy Cooperation Platforms. Paalis ngayon si Justice Secretary Frederick Vida
patungo ng Czech Republic para makipagpulong sa mga otoridad kaugnay sa kaso ni dating Congressman Saldico para maibalik na sa Pinas. Kasama ni Secretary Vida, sabiyay si Chief State Counsel Dennis Chan para formal lang simulan ang usapan at tukuyin ang lahat ng legal na paraan para maibalik si Saldico sa bansa. Ayon sa Department of Justice, ang posibleng hakbang ay ang deportation, extradition, at paggamit ng United Nations Convention Against Corruption na kapwa pinirmahan ng dalawang bansa. Dinagin din naman ng kagawaran na kinikilala nito ang mga umiiral na batas, judicial processes at data privacy regulation ng Czech Republic bilang isang soberanyang bansa. Sinabi pa ng DOJ na bagamat pursigido ang pamahalaan na mapauwi si Saldico pero nakasalay pa rin ito sa proseso ng Czech Republic at maging sa international law. Sa Pilipinas pa si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Aid Fajardo, mananatili sa bansa si Romualdez kasabay ang pagsusulong ng legal remedies kaugnay ng kinikwestyong precautionary hold departure order laban sa kanya na inisyu ng Sandigang Bayan batay sa request ng Office of the Ombudsman. Sabi ni Fajardo, irresponsable ang mga kumakalat sa social media na wala sa Pilipinas si Romualdez para takasan ang kanyang mga pananagutan. Binigyan diin ng abogado na sumusunod si Romualdez sa tamang proseso at in good faith ang pakikipag-ugnayan nito sa Department of Justice at Bureau of Immigration. Una rito, tiniyak ni Romualdez na haharapin niya ang lahat ng aligasyon laban sa kanya at hindi ito tatakas. Hindi umano siya papayag na siya magiging scapegoat ng mga nasa likod ng flood control scandal at budget insertions. Hindi na papayagang makalabas pa ng bansa si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito'y matapos matanggap ng Bureau of Immigration ang precautionary hold departure order na nanggaling sa Sandigan Bayan. Sabi sa DZRH News na Immigration Spokesperson Dana Sandoval, kasama na ito sa kanilang system at kasalukuyan ng ipinatutupad. Ibig sabihin, haharangin na ng immigration sakali mang magtangkang lumabas ng bansa ang dating House Speaker. Matatandaang nag-issue na ang Sandigan Bayan 7 Division ng hold departure order matapos itong hilingin ng Office of the Ombudsman. Samantala, iginiit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na kikwestiyonin nila sa tamang hukuman ang ipinalabas na precautionary hold departure order laban sa mambabatas. Ayon kay Aid Fajardo, abogado at tagapagsalita ni Romualdez, gagamitin nila ang lahat ng legal na hakbang upang kwestiyonin ang kautusan. Samantala, nananatili pa umano sa bansa si Romualdez at mariing itinanggi ang ulat na ito ay tumakas na sa kabila ng mga kinakaharap na investigasyon kaugnay ng umanay plunder, money laundering, graft at iba pang kaso. Sinabi ng kampo ng dating speaker na handa itong harapin ang mga aligasyon. Hindi na bibiyay patungong abroad si Vice President Sara Duterte Carpio dahil sa last minute approval ng Malacanang. Sa kanyang liham sa Office of the President, nagpasalamat ang Vice Presidente sa Pangulong Marcos sa niya ay last minute issuance ng Travel Authority. Pero nagbago na raw ang kanyang plano ng pag-alis dahil sa tila walang kasiguraduhan na papayagan siya ng palasyo. Kaugnay nito ay magpapadala na lamang si VP Sara ng bagong apela at dapat maproseso ito ng mabilis
para mapaghandaan naman niya ang kanyang pag-alis. Hiniling din ito ang confidentiality ng request para sa kanyang seguridad. Una nang inaprubahan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang travel authority ni VP Sara na nakatasanang umalis ngayon patungo ng The Netherlands at pupunta rin ng bansang South Korea, Belgium, Germany, United Kingdom at Northern Ireland. Kaugnay ng balitang yan, tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na world tour ang naudot na biyahe ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, kung nais ng Vice Presidente na magbakasyon at mag-world tour ay ibigay na lang ang hilig kahit sa gitna ng krisis at issue ng korupsyon na kinasasangkutan nito. Lalo at wala naman anya itong Immigration Lookout Bulletin Order at Precautionary Hold Departure Order. Ang buwelta ni Castro ay kasunod ng sinabi ni VP Sara na late notice ang pag-aproba ng Malacanang sa aplikasyon niya ng Travel Authority. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yusek Castro. Katulad nga po nito, sa gitna ng krisis sa Middle East, sa gitna ng mga bilyones na issue na napapaloob ngayon sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Considering na wala naman siyang ilbo, wala rin naman na precautionary hold departure order. Alas ka doon si Auntie Claire. World tour daw lang dami daw sumuntahan. Sinopla naman ng Malacanang ang aligasyon na last minute na ibinigay ang approval ng Travel Authority kay Vice President Sara Duterte Carpio. Nilino ng Malacanang na isang araw bago ang biyahe ni VP Sara, ibinigay ang kanyang Travel Authority. Yan ang paglilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro. Matapos sabihin ni VP Sara na last minute ang pag-aproba sa kanyang travel request patungong abroad. Narito si Yusek Claire Castro. Ang Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record na kapag siya'y nag-request ng pagbabakasyon or personal trip ng mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. So, para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganun. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. Samantala, kumpiyansa si dating Senador Antonio Trillanes IV na boboto ng batay sa ebidensya ang mga senador sakaling litisin sa kanilang kapulungan si Vice President Sara Duterte. Ito ang reaksyon ni Trillanes sa mga obserbasyon na mahihirapang makakuha ng sapat na bilang sa Senado upang ma-convict at ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, sinabi ng dating senador na walang magagawa ang mga senador kundi pakinggan ang pulso ng bayan tungkol sa mga ebidensya na isusumite sa impeachment court. Pakinggan natin si dating Senador Trillanes. Yan din po ang sabi nila noon doon sa kay Chief Justice Corona nung nagsisimula. Sabi ko ang botohan naman doon sa dulo Hindi naman ho ngayon. Kasi pagka lumabas po itong mga ebidensya nito, makikita ng taong bayan yan. Tapos ang mga senador po ay mga representante ng taong bayan yan. Kaya mamumulso ng maayos yan. Pag nakita nilang kumbinsido yung taong bayan sa ebidensya, bakit sila lilihis doon? Ang hirap po lilihis kasi iba dyan tatakbo ho. For election, di ba? Tapos maninimbang na sila. Ipinagkibit balikat lamang ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga pagdududa sa kanyang ibinunyag sa impeachment proceedings.
ng House Committee on Justice laban sa Vice Presidente Sara Duterte. Kabilang sa komisyon kay Trillanes ay si Congressman Bong Suntay ng Quezon City na nagsabing hearsay o chismis lamang daw ang akusasyon ni Trillanes at wala siyang personal knowledge. Sa panayam ng damdaming bayan, sinabi ng dating senador na malaking hamon sa mga katulad ni Suntay na patunayan na haka-haka lamang ang kanyang isiniwala tungkol sa ugnayan ng mga Duterte kay Sammy Uy at iba pang hinihinalang drug lords. Narito si dating senador Trillanes. Yan na lang po ang ipresenta nilang depensa sa Senado. Pero ito po, in-establish na ito si Sammy Uy, a drug lord na kapartner ni Michael Yang, Charlie Tan at ni Duterte. Samantala, naglabas na ng pahayag si VP Sara Duterte kaugnay ng nilalaman ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa isang statement na ipinost sa kanyang social media page, iginiit nitong ang bawat sentimo sa kanyang ari-arian ay nagmula sa mga lehitimong source at suportado ng mga kaukulang dokumento. Anya'y malinis ang kanyang service record at kailanman ay hindi siya nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Bukod dito, sinabi ni Duterte na ang mga isiniwalat ni dating Senador Sonny Trillanes tungkol sa umano'y bilyones sa kanilang bank accounts ay kaparehong storya lamang na ikinikwento nito mula pa noong 2016. Ang nagbago lamang umano ay suportado na si Trillanes ng tinawag ni Duterte na makinarya. Pinatungkulan ng Vice Presidente si Pangulong Bongbong Marcos mga miyembro ng Kamara na tumanggap umano ng maleta, Commission on Audit at ang mga bago opisyal ng Anti-Money Laundering Council. Dagdag pa ni Duterte ang tunay na magnanakaw, hindi umano sa bangko ipinapasok ang pera, kundi sa mga maleta. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Babaeng student leader ng University of the Philippines, Diliman, Quezon City at isang journalist kabilang sa mga napatay sa engkwentro ng mga NPA sa mga tauhan ng Army sa Negros Occidental. Mga aktivistang estudyante ng UST na nambasto sa mga tauhan ng Philippine Air Force abay pinadidisiplina naman ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Nako, eto na mga misis sa 15 probinsya. Dumaranas ngayon ng tagtuyot. 32 iba pang lugar nasa dry spell category naman ayon sa Pag-asa. At sa mga kakandidato sa mga darating na eleksyon, abay kailangan na rin magsumite ng kanilang birth certificate bilang requirement sa kanilang pagkandidato ayon sa COMELEC. Kailan malaman dito kung Filipino o foreign national. Oo, lakay. Nalulusutan daw kasi. Ang detalye na mabalita yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break! Fabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na ebolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ng mga tao sa maraming bagay, marami ang kumakalat ng mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Marr, ang katalinuhan ay katangiang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag-produce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa rin ng tao.
Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ang AI. Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pag-predict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Sa katunayan, lumalabas sa pagsusuri ng New York-based journalism entity na ProPublica na mas may pagkilingang AI sa white people kumpara sa Afro-American population. Dagdag pa nito, nakaspecialize rin ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Mar na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, nakadepende pa rin sa atin ang pag-regulate nito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mindset ko talaga is, una sa lahat, pagdating sa receive, talagang sasakupin ko yung buong court na parang hindi ko na sila papahawakan ng bola na sige pumalo na lang kayo dyan, ako na yung re-receive. Parang ganun yung nasa mindset ko eh. Yung bahay namin, tapat lang nun, court na agad. Okay. So, nung bata pa lang ako, kahit na sobrang tirik yung araw, talagang maglalaro at maglalaro ako. Kahit pustahan lang namin, ice water, ganyan, 5 piso. Siguro sa bawat team na napupuntahan ko, sabay-sabay ko na silang, parang, kumbaga, meron akong mga bagay na pwede kong gawin. RH Break Time. Balikan natin mga balita, oras Miss Thea. Ganap ng 4:41. Unahin natin ang mga report mula sa Malacanang. Standby, Remo di standby man ang Milky Rigunan. Malacanang abay susunod daw sa utos ng Supreme Court na magkomento kaugnay sa hinihiling ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez na magsumiti ng mental at physical health exam ang Pangulong Marcos. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 14, Let Narciso. Please come in, Miss Let. Lakay, magsusumite ng komento ang Malacanang sa Korte Suprema kaugnay ng petisyong humihiling na sumailalim sa medical exam si Pangulong Bongbong Marcos, kabilang ang hinihinging hair follicle drug test. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, susunod ang palasyo sa direktiba ng Supreme Court. Pero tumanggi munang magbigay ng detalye si Castro kung ano ang nilalaman ng isusumiting tugon. Ilalabas na lamang anya ito kapag na-isumite na sa hukuman. Batay sa petition for writ of mandamus na inihain ni dating Speaker Pantaleon Alvarez at iba pang petitioner sa Supreme Court, hiniling na sumailalim ang Pangulo sa physical exam at isa publiko ang resulta bilang patunay na kaya pa nitong gampanan ang tungkulin bilang Pangulo. Binigyan ng Korte Suprema ang respondents ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso para magsumite ng komento. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Samantala, umano'y death threats kay Pangulong BBM, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Finale ng impeachment proceedings kay VP Sara Duterte, posibleng pagbotohan sa Abril 29 kung may probable cause. Idetalye mong balitang yan, RH12 Milky Ganan. Manang Milky. Lakaya Thea, sa April 29 ang finale ng impeachment proceedings ng House Justice Committee kay Vice President Sara Duterte.
Ayon kay Justice Chair Jervil Luistro, death threats at field tax records ang highlight para pagbatayan kung merong probable cause at maitawid na sa Senado ang impeachment laban sa Vice Presidente. Sabi ni Luistro, ang ikatlo at huling impeachment proceedings ng Justice Committee ay tututok sa investigasyon at documentary evidence ng National Bureau of Investigation sa munay death threats ni VP Sara noong November 2024. Nag-issue na ng subpoena ang komite sa NBI para dalhin lahat ng mga digital at documentary evidence tungkol sa umunay ginawang pagbabanta. Anya, pagpapasahan din ng komite kung bubuksan ba o hindi ang selyadong kahon na naglalaman ng mga income tax returns na mag-asawang Sara at Manasa Scarpio. Pwede rin na i-turn over na lamang nila ito sa Senado sakaling maitawid ang investigasyon sa Senate Impeachment Court. Samantala, kumpara sa nakalipas na dalawang impeachment proceedings sa darating na April 29, tanging mga taga-NBI lang ang kanilang resource panel. Tinaya rin ni Luistro na sa April 29, baka daw magbotohan na ang mga miyembro ng komite kung merong probable cause lahat ng mga alegasyon laban sa Vice Presidente at kung may batayan na ito'y dinggin na sa Senate Impeachment Court. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DZRH. Yes, Lakay. Yung Sami Uy na sinasabing drug lord ni former Senator Trillanes, hindi ba ipapahanap yan? Hindi ba ipapatawag sa Kongreso? Walang nabanggit, Lakay, pero kinumpirma ng AMLAC na yung maraming perang pumasok ay mukhang ito yung sinaflag nila from drugs. Yun ang sinasabi Mhm. At nabanggit niya itong ni former Senator Antonio Trillanes support na ito ay mula daw kay Sami Uy. Yun ang sinasabi niya. Ang itong mga binulgar niya Lakay at kaya kahapon sa Senado, sa Kongreso, matagal niya na itong hawak yung mga dokumento na ito Pero kahapon lamang, kinumpirma mismo, hindi lamang ng Ombudsman, kundi ng Anti-Money Laundering Council na nagtutugma lahat ng mga impormasyon na nakuha ni Trillanes sa mga records naman ng Office of the Ombudsman at ng Anti-Money Laundering Council. Nakalimutan ko palang tanong kay Senator Trillanes kanina. May kaso na bang may kinalaman sa illegal drugs? Itong sinasabi ang drug lord na si Sami Uy. Oo. Hindi ko rin alam, Lakay ko na saan itong si Sami Uy pero matunog ang pangalan nito noong panahon kung matatandaan mo ng Duterte administration. At ito yung isa sa mga sinasabi na kilalang drug lord. At binabanggit na umano'y nagpapadala ng pondo, dumadaan at dumadaloy umano sa bank accounts ni VP Sara. Ito'y makukumpirma rin Lakay at kaya kung haharap din at maitawid ang impeachment proceedings sa Senate impeachment trial, kung tetestigo rin itong si Ramil Madriaga. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Magandang hapon Lakay, Teya. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky mula sa Kamara. Ba't nawala? Dumako naman tayo sa Senado, pinirmahang SOP sa pagbabawal ng Pogo. Suportado sa Senado. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 28. Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor, umanhin ang suporta sa Senado ang nilagdaang Standard Operating Procedure o SOP sa implementasyon ng ban ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kay Senator Risa Contiveros, matagal na ito dapat ginawa dahil sa mga hearing na kanyang itinagawa, napatunayan na hindi simpleng sugal ang POGO. Ito ay sentro ng tinawag na entire criminal ecosystem. Pugad dito ng human trafficking, scam operations, extortion, illegal detention at money laundering na hanggang ngayon ay hindi pa tuloy ang nabubuwag. Sabi ni Contiveros, ang hamon sa gobyerno ay dapat tirahin ang buong struktura ng POGO dahil walang puwang ito sa bansa. Nagpahayag din ang suporta si Senator Joel Villanueva sa akbang ng Malacanang laban sa POGO dahil walang ambag ang negosyo ito sa ating lipunan. Sa kalipay katakot-takot na salot ang dala gaya ng krimen at iba pang mga illegal na gawain. Sabi ni Villanueva, nilugmok lang ng mga POGO ang ating bansa sa kumunoy dahil sa laki ng halaga ng pinsalan nito sa mga Pilipino. Ito si RH Frontage, Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat Lakay Raymond. Samantala, pagpapalakas ng depensa tuloy kahit may Philippine-China reset sa gitna ng oil crisis ayon kay Teodoro. Idatay mong balita RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pagpapahusay sa sarili nitong defense posture sa kabila ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na may nangyayari ng reset sa relasyon ng bansa sa China. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, hindi dapat mabahala ang China o kahit anong nasyong totoong may good faith sa ginagawang pagpapahusay ng defense. Isulong ng Presidente ng Trade Relations sa Beijing. Iginiit Secretary Teodoro na hindi pa rin matatangging dine-deny ng China ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Reaksyon niya ng kalihim ng tanungin sa inilutang ni PBBM na pagkonsidera sa joint exploration ng langis sa karagatan. Ginawa ni Marcos Jr. ang naging pahayag matapos pumatok ang tensyon sa Middle East na nagpakita ng pagiging dependent masyado ng Pilipinas sa petrolyong ibinadaan sa Strait of Hormuz. Narito naman ang reaksyon ni Secretary Teodoro. Of course, the President is always willing to reset ties. But insofar as our defense resilience is concerned, we will pursue. Any country which approaches us in good faith will not be worried about our defense resilience because then the motives are clear. If any country is worried about our defense engagement and resilience, it's because they have a bad intention and a bad motive to begin with. And we cannot discount the fact that whatever reason, we have an arbitral award which is already part of the law of the land. Samantala, bumelta rin si Teodoro sa babala ng China na baka mag-backfire o magkaroon ng negatibong epekto itong pinalawak na balikatan exercises. Kantsaw ni Teodoro, hindi Pilipinas na naglalaro ng apoy, kundi ang China dahil sila nga ang nag-invento ng fireworks. Ako si Edniel Parrosa, Rizal H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, isang barangay kagawad nanaksak ng isang babae sa Las Piñas. Patay! Grabe naman ito. Aris number 27, Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay, Miss Teya, patay ang isang babae matapos tadparin ng saksak ng kutsilyo sa Manuyo 2, lungsod ng Las Piñas. Inilala ang biktimang si alias Liza, 37 anyos. Arestado naman na Lakay, Miss Teya, ang suspect na si alias Melvin, barangay kagawad ng barangay Manuyo 2. Ayon sa report ni Las Piñas City Chief of Police Colonel Wilson de los Santos, nagselas umano itong si kagawad dahil sa katyat ng biktima. Nagkaroon ng pisikalan hanggang sa humantong sa pananaksaka. Naisugod pa sa ospital pero dead on arrival ang biktima. Sa ngayon, kinasuhan na ng murder ang barangay kagawad. Narito si Police Colonel de los Santos. Yung kagawad na nahuli natin na pumatay sa biktima ay naaresto po ng ating mga pulis na nag-police visibility. At nagawan natin ng aksyon yung reklamo ng mga victim, in-inquest na natin at na-serve na natin ang justice. So, tuloy-tuloy po yung ating police visibility para yung mga... Yan. Samantala, Lakay at Miss Teya ay sinugod na kanina sa ospital yung suspect Lakay dahil sa nahihilo at tumaas ang blood pressure. Aris na 27, Notikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Nochekakas, isang estudyante ng UP Diliman sa Quezon City. Ang kabilang sa 19 na napatay sa nangyaring engkwentro sa mga sundalo ng Army sa Negros Occidental. Ito ang kinumpirma ng UP Diliman University Student Council. Ayon sa kanilang report, si Alyssa Alano ay kasama sa mga namatay na hininalang miyembro ng NPA ng Lusubin ng mga tauhan ng 79th Infantry Battalion ng 3rd Infantry Division ng Army, ang isang barangay sa Toboso, Negros Occidental. Ang nasabing UP student ay Education at Research Counselor ng UP Diliman.
Duda ang konseho na nagkaroon ng labanan ang mga sundalo at NPA sa nangyaring engkwentro noong April 19. Pero pinanindigan naman ng militar ang naunang report na miyembro ng NPA ang namatay na estudyante ng UP. Kasunod ito ng pagkumpirma ng UP Diliman Student Council na ito ay ay si Alyssa Alano. Sa ambush interview sa libingan ng Mabayani, sinabi ni Army spokesperson Colonel Louis de Maala na armado ang mga estudyante. Kung totoo man ng student leader o social worker lamang ang napatay, kinuwestiyon ni de Maala kung bakit sila nasa lugar ng engkwentro na kalaban ang mga sundalo. Narito si Colonel Louis de Maala. Binabalik na natin sa kanila kung sinasabi nila mga estudyante lang sila doon, ano ang ginagawa nila doon sa encounter site, may hawak na baril at nakipagbarilan doon sa ating mga sundalo. Kung totoo namang hindi sila kombatan, tinawag namang obstruction ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang presensya ng estudyanteng napatay sa labanan. Narito naman si Secretary Gibo Teodoro. At kung nandun yung estudyante, hindi man kombatan, obstruction of justice or aiding and abetting yun. So kasama dito. Kaugnay ng balitang yan, nasawi ang isang local community journalist sa nangyaring bakbakan ng New People's Army o NPA at 79th Infantry Battalion ng 3rd Infantry Division sa Toboso, Negros Occidental. Kinilala ang biktima na si RJ Nicole Ledesma, isang writer-editor at regional coordinator ng Alter Media Network sa Negros Island. Ayon sa Alter Media, nasa lugar si Ledesma para magsagawa ng community work immersion sa epekto ng renewable energy sa mga magsasaka. Samantala, ayon sa Human Rights Advocates Negros, wala si Ledesma sa initial site kung saan nangyari ang bakbakan at posibleng napatay sa iba pang engkwentro ng militar. Una nang itinagi ng Philippine Army na NPA ang mga nasawi sa bakbakan at hindi mga normal na sibilyan lamang. Samantala, gagamitan na ng artificial intelligence sa cameras ng ang MMDA para sa mga hindi maayos sa magtapon ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre II, ipatutupad ang no contact apprehension na policy simula sa susunod na linggo. Bagamat may iba't ibang pulisiya ang mga lokal na pamahalaan dito, sinabi ni Torre na ito ay kanilang inisyatibo para disiplinahin ang publiko. Unang ginamit ang NCAP para sa mga rider naman na lalabag sa traffic violations. Sa iba pang balita, pinadidisiplina ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang mga aktivistang nakunang nakipagsagutan sa mga tauhan ng Philippine Air Force sa loob ng University of Santo Tomas. Ayon kay Teodoro, binastos ng naturang mga estudyante ang mga taga-Philippine Air Force na inimbitahan mismo ng universidad. Nag-viral ang insidente nang mauwi sa sagutan ng paninita ng isang philosophy freshman sa exhibit ng hukbong panghimpapawid sa 45th anniversary ng UST. Pero sa isang talumpati sa libingan ng mga bayani, sinabi ni Teodoro na mistulang inudyokan o sinadyang galitin ng mga estudyante ang mga sundalo sa pangunguna ni Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco. Hamon ang kalihim sa eskwelahan, gawa ng aksyon ang tinawag niyang nakahihiyang pangyayari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Teodoro. 8 taon na, nasa first year college pa. Palipat-lipat daw. Anong klaseng asal yan? Ako mismo hindi ko kukonsintihin yan. Kahit na anong sabihin nila. Kaya estudyante na yan, kailangan disiplinahin na eskwelahan na yan. Kung hindi, nakakahiya na ang eskwelahan na yan. Balita mula sa Middle East na mula kay James Galange. 2 oil container ship sa Strait of Hormuz hinarang ng Iran. Ceasefire sa Middle East pinalawig. Sa detalye narito si James Galange. James.
Balita mula sa Iran, hinarang na Iranian military ang dalawang container ship sa Strait of Hormuz matapos sumunong tangkain ng mga ito na umalis sa nasabing ruta. Ayon sa ulat, pinaputokan pa ng Iranian forces ang ilang sasakyang pandagat bago tuloy ang hatake ng mga ito. Wala namang napaulad ng sawi mula sa nasabing insidente. Ang lahat na ito ay nangyari ilang oras bago inunsyo ni US President Donald Trump na papalawigin pa nitong napagkasundo ang ceasefire kontra Iran matapos ang 2 linggong palugit. Ayon sa Pangulo, bagamat magpapatuloy ang tigil putukan sa gitang silangan, itutuloy pa rin nilang pagharang sa mga Iranian port at tulungan makadaan ang ilan sa mga oil shipping vessel. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumako naman tayo sa Break Time Sports. Lakay Asian Beach Games nagsimula na sa China. Higit 100 Filipino athletes sa sabak sa torneo. Idetalye mo balitang yan, Millie Borja. Bit-bit ang puso ng atletang Pilipino, formal ng pumarada ang delegasyon ng Pilipinas sa opening ceremony ng Asian Beach Game 2026 nitong Miyerkules sa Yasha Park Ring Theater sa China. Pinangunahan ni Ani Ramirez at Iman Xavier Baluyo, buong kumpiyansang nagmarcha ang 101 Filipino athletes, tanga ng layuning higitan ng kanilang kampanya ng bansa sa nakaraang edisyon. Target ng Pilipinas na lampasan ang medal haul nito noong 2016 sa Danang, Vietnam, kung saan nakapagtala ang bansa ng 2 ginto, 4 na pilak at 15 na bronze medal. Pero hindi lamang medalya ang nakataya sa kampanya ng Team Philippines ngayong taon dahil mahalaga rin itong paghahanda sa nalalapit na pag-host ng bansa ng Asian Beach Games sa 2028 sa Cebu. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino, kasama si Chef de Mission Donaldo Don Caringal, mahalagang karanasang makukuha hindi lang ng mga atleta, kundi pati ng mga opisyal at organizer habang papalapit ang hosting duties ng bansa. Agad namang nagbigay ng magandang senyalis ang kupunan matapos makuha ng men's beach handball team ang panalo kontra Hong Kong sa kanilang opening match. Inaasahan namang mas titindi pa ang aksyon sa mga susunod na araw kung saan sasabak ang mga Pilipinong atleta sa 15 sports kabilang ang jiu-jitsu, beach volleyball, 3x3 basketball at dragon boat. Mula nang magsimula ang Asian Beach Games noong 2008, nakapagtala na ang Pilipinas ng kabuuang 50 medals, 5 ginto, 10 pilak at 35 na bronze medals. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Millie Borja at bago ang showbiz, abay i-congratulate ko lang Miss Thea ang mga awardees ng Rotary Golden Wheel Awards. Congratulations! Abay congratulations kina DPWH Secretary Vince Dizon. Abay, kasama rin dito si Beethoven Bunagan o Michael V. At Dr. Hector Santos, Father Antonio Cecilio Pascual, Dr. Yunina Nina Manjo. Aba, si Kuyang Randy Ronald Lau, Captain Stanley Nang, LPU Deo Macalma. Kasama ako. Ikaw yun ano? Engineer Eleanor Oligario at dating gobernador, Luis Chavit Singson. Congratulations sa ating mga kasama sa ayan. Maraming salamat sa Rotary Club District number 3780. Lalo sa kanilang chairman ng Golden Wheel Awards 2026. Mr. Paul Angel Galang. Maraming salamat po. At magandang hapon din. Maraming salamat sa ating Chief Justice, Supreme Court Chief Justice Alex Jesmundo. Abay, siya ngayon ang guest of honor and speaker ng mga Freemasons sa aming annual communication o convention sa Tagaytay City. Kasama ni Chief Justice Alex Jesmundo ang ilang brethren sa Supreme Court, si Justice Ricky Rosario at Justice Sam Gaerlan. At good luck naman sa ating mga brethren na kandidato o nominees sa pagiging Junior Grand Warden na pagbobotohan bukas. Good luck, Kuyang Pats Arbas, Nelson Yao, Bede Epres, Hussein Shamsuddin, Warton Chan, Nabil Tan, Philip Oliban, at very merciful Faustino Carlos D. III. At
At happy birthday pa kay Kuya Nem Cordero ng TM Calao Lads, Greg Lalo, Brad Jerry Gomez, Romy Chua, Bernard Sabado, Linggo, Lunes, Sabado lang. At si former Vice President Mayora Lenny Robredo. Happy birthday po, ma'am. Belated happy birthday pala kay anong boss ko? Ay, kay Ivan Kiling. Oo nga pala, nagpakain kahapon, di ba? Oo, pandesal sa Ayan. kapansit. Thank you po. Mhm. At kay Ate Benisa today. Ayaw nga pala si Benisa Syung. Sa showbiz, Miss Thea. Bini, nagpasiklab naman sa Global Spin Live sa Grammy Museum. SB19, magkakaroon ng concert film tampok, ang wakas at simula, The Trilogy Concert Finale. Detalye mo balitang yan, Angelica Cosme. Ilang araw matapos ang Coachella Valley Music and Arts Festival sa Grammy Museum stage naman sa LA, nagpasiklab ang Bini. Sa Global Spin Live event, pinerform ng Nation's girl group ang Blush at Cherry on Top. At binahanga rin ng Pantropiko hitmakers ang fans sa a cappella version ng kantang Unang Kilig. Walang tulad sa tamis ng unang kilig. Unang kilig. Unang kilig. From Grammy Museum stage sa Hollywood Palladium naman next week ang girls para sa Billboard Women in Music kung saan tatanggap sila ng Global Force Award. Samantala sa inilabas na listahan ng mga nominado sa SEC Awards sa Brazil, parehong nominated ang Bini at SB19 para sa titulong International Group of the Year. And speaking of SB19, para sa mga 18 na team bahay noong wakas at simula The Trilogy Concert Finale, maglalabas ng concert film ang Mahalima, tampok ang kanilang sold-out concert na ginanap sa SMDC Festival Grounds last April 18. Ito ang kinumpirma ng executive producer ng South Korean production company CJ40 Flex na si David Tucson Song na naging bahagi rin ng BTS Yet to Come at 17 Power of Love the Movie. Magunita na sa gitna ng concert, ipinakilala na rin ng Onesie Entertainment. Itinatag na kumpanya ng Gento Hitmakers ang girl group na Sonara. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bini. Favorite natin Bini. Anong favorite song mo nila? At saka BTS. Ayan. Naks. Mag-selos yung SB19. Ganon? Di ko type Nox! VST, pwede pa. Ayan. Western Company. Uy, happy birthday din pala. Ayan, pakihabol na. Batiin natin happy birthday si Lori Bravo Ortal. Aba, binabati ni Noble Captain Boots Soriano. Ayan. At binabati natin si Kuyang Hector Briñas. Aba, di ka ba attend ng Ancom Kuyang Hector? Ayan. At ayon sa ating business correspondent, aba, naku, How much, Lakay? tumataas naman ang palitan ng dollar, Miss Thea. Ayon kay sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay, nagsara ang trading sa halagang 60 pesos and 48 centavos per dollar. Ba, medyo bumababa na naman ang halaga ng piso laban sa dolyar. The road is long. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Ang tabayanan, balansyadong balita. Chairman of the Board, Henry Uri. At Miss Kay, Karen Oyong. Oras eksakto. Hoy mga kuya mga brethren, kita-kits sa Ancom sa Tagaytay. Oras alas 5:07. This time check is brought to you by AC. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Lalo ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot